Good day everyone, I'm Shamir Magdaga, a BACA Custom student from Holy Cross of Davao College. Today I'll be talking about Republic Act of number 8752, also known as Anti-Dumping Act of the Philippines. This law is very important because it protects our local industries from unfair trade practices done by some foreign exporters. So first, what is dumping? Dumping happens when a foreign company sells their products here in the Philippines at a price that's lower than their normal price sa sariling bansa. In short, binabagsak nila ang presyo para makapasok sa local market. Unfair ito sa local industries kasi hindi nila makakalaban sa sobrang baba ng presyo. Dahil dito, nalulugi ang mga lokal na kumpanya, nawala ng trabaho ang mga manggagawa at naapektuhan ang ekonomiya ng bansa. That's why RA 8752 exists, to make sure there's fair competition and to protect domestic industries from dumping. The three elements of a dumping case is first, dumping importation. Dumping importation ay dapat may ebidensya na ang imported goods ay binibenta dito sa mas mababa sa normal value nila. Pangalawa ay ang material injury. Material injury ay kailangan may actual na pinsala sa local industry gaya ng pagbaba ng sales, profits o employment. And lastly is casual link. Casual link ay dapat mapatunayan na ang injury ay dulot talaga ng dump imports. Kapag napatunayan ang tatlong ito, pwedeng mag-impose ng anti-dumping duties para pantayin ang presyo at maprotektahan ang local market. Now, sino ang mga ahensya ng nagpapatupad ng batas na ito? First is ang DTI or Department of Trade and Industry. Sila ang tumatanggap at nagbabalidate ng mga complaints. Second is ang Tariff Commission. Sila ang nagsasagawa ng formal investigation at nagbibigay ng recommendation kung dapat bang mag-impose ng duties. At ang pangatlo ay ang Secretary of DTI. Sila ang nagbibigay ng final decision kung ipapataw na ang anti-dumping duties. So let's talk about the real case. So the cement import case from Vietnam noong 2021. Nadiskubre ng DTI na ang mga cement exporters mula sa Vietnam ay nagbibenta ng cement dito sa Pilipinas sa mas mababang presyo kaysa sa presyo nila sa Vietnam. Dahil dito, naapektuhan ng local producers gaya ng Holcim, Philippines at Cemix. Nahihirapan silang makipagsabayan sa murang imported cement, kaya nagrekomenda ang Tariff Commission at DTI na mag-impose ng anti-dumping duties. Ang resulta, naging fair ang competition at nakatulong ito sa pagbawi ng local cement industry. That's all. So, as a future customs broker, malaki ang role natin sa pagpapanatili ng fair trade. Dapat maging honest, transparent at responsible tayo sa pag-declare ng imported goods at sa pagsunod sa trade regulations. Kung gagawin natin ito, makakatulong tayo sa mga local businesses at sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Yun lang po, sir. Thank you.